Samantala, muli naman tayo makisilip sa lagay ng panahon para sa araw na ito. Makakasama natin live mula sa DOST si Harry Bayona. Harry, magandang umaga. Magandang umaga sa Vivian, magandang umaga Pilipinas, and happy Easter Monday po sa inyong lahat. No? At narito nga po ang latest sa lagay ng ating panahon. Ngayon nga po may binabantayan po tayong panibagong sama ng panahon o low pressure area sa labas ng ating area of responsibility and as of 4 a.m. ito po yung huling namataan 1,010 kilometers east ng Giwan, Eastern Samar. Well, gaya nga po ng ating nakikita, no, base po yan sa MTSAT imagery ng Japan Meteorological Agency, masyado pa naman pong malayo itong nabanggit nating weather disturbance para direct na makaapekto sa ating alinmang bahagi ng ating bansa. Pero ganoon pa man, kung inyo mapapansin, ito nga po yung nagdadala ng mga kaulapan na nag-e-extend hanggang dito po yun sa Eastern Visayas. Yan nga po yung tinatawag natin na trough. So asahan po natin na magiging maulan ng Eastern Visayas dahil nga po yun sa trough ng low pressure area na ating binabanggitan. Pero again, wala pa pong dapat ikapanik, no? Dahil wala pa naman pong direkta sa alinmang bahagi ng ating bansa itong nabanggit na weather disturbance. At dito nga po sa atin sa Metro Manila at ganoon din sa titirang bahagi ng ating bansa, wala po hanin dahil fair weather naman po ang ating mararanasan. Hindi po tayo makararanas ng mga pag-ulan na dulot ng trough ng low pressure area. Ayon pa nga po sa Pag-asa, no, dahil nga po masyado pang malayo ito nga po yan, nakataas pa rin yung mga possibility. Una, pwede itong maging bagyo. Pangalawa, pwede itong pumasok and then maging stationary. Sa ngayon, patuloy pong pinag-aaralan yan ng Pag-asa at dapat po manatili tayong nakaantabay dahil ayon nga po kay Pag-asa Weather Forecaster Jory Lois, inaasahan po natin na ngayong araw, posibleng pumasok na nga po ng ating area of responsibility itong nabanggit na low pressure area. And once pumasok ito ng ating PAR, doon mabibigyan linaw lahat ng mga possibilities na ating pinag-aaralan. Diyan nga po yan sa nasabing weather disturbance. At yan nga po nga asang lagay na panahon ngayong araw ng Lunes, April 21. Sa ating pagbabalik, sisilipin naman po natin yung mga naitala nating highest temperature kahapon at antabayanan po yan sa pagbabalik ng Panahon TV Express. Samantala mga kabayan, patuloy pa rin po nating nararanasan ang mainit na panahon at dahil nga po dyan, patuloy din po nating mini-measure yung mga temperature na ating naitatala. At ito nga po kahapon yung highest temperature na ating nai-record sa buong bansa. Nangunguna nga po sa listahan, Tuguegarao City sa Cagayan Valley po with 37.2 degrees Celsius. Pumapangalawa po, Cabanatuan City, 36.4 degrees Celsius. Pangatlo po, Sangley Point, Cavite, 34.6. Sa Naiya, Parañaque, we have 34.2. Ganon din sa Science Garden. Dito po yun sa atin sa Quezon City. Samantala, mainit din po yung panahong naranasan. Dito po yun sa Dagupan City at sa General Santos City na merong 34 degrees Celsius. Silipin naman po natin yung mga temperaturang ating naitala. Dito po yan sa Metro and Mega Manila stations ng Pag-asa DOST. Ayon nga po rito, no, ito nga pong ating temperature, bumaba naman po ito ng 35 degrees Celsius, which is a good sign na medyo hindi po ganong kainitan yung panahong ating naranasan. Pero ito nga po, no, meron tayong 34.2 degrees Celsius sa Naiya, Parañaque City, Port Area, Manila, ganun din po. Samantala dito nga po sa atin, meron tayong 5 degrees Celsius. Pero paalala po ng Pag-asa, dahil nga po wala pa po tayo sa peak ng ating dry season, asahan natin na itong mga temperature na ito ay magbabago po yan at asahan natin tataas po yan. So i-expect na po natin ang hot weather sa mga paparating na araw. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Please follow us on Twitter at Panahon TV and please like our Facebook page. Hanapin lamang po yan sa Facebook, panahon.tv. Ang ating website pwede rin i-check, it's www.panahon.tv. At ngayon nga pong Easter Monday at your service po new weatherman, Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang. May tamang panahon ang bawat pagkakataon. Balik si Vivian, magandang umaga. Maraming salamat, Harry Bayona.